Okay, guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, there's a few of you who left messages sa comment section tungkol dyan po sa nangyari sa ilang mga kababayan natin dyan sa Vancouver. Meron pong mga Pilipinong nagprotesta dahil naloko daw po sila nung isang consultancy firm dyan po sa Vancouver. Cut the long story short, they came to Canada as visitors on tourist visas. Pinangakuan daw sila ng consultancy firm, yung Promised Land Consultancy or PLC, na mahahanapan silang employer. Makukuhaan sila ng trabaho at nagbayad po sila para dito. Thousands of dollars daw po. So malaking pera yan. Yun nga lang, hindi nag-materialize po yung mga trabaho. And now they're demanding a refund sa kanilang binayad po. And ang nangyayari, hindi po yata binabalik ang kanilang pera. Yung iba daw po, hindi na bigla kinakausap ng mga opisyal ng PLC. So, yun po yung nangyari. Ang tanong dyan, I'm not gonna talk about kung ano man yung naging usapan ng both parties. It's more of the protest that they did. Ang pag-uusapan natin in this episode, tama po ba? Do you agree that itong mga kababayan nating naloko o nagrereklamo rather, dinaan sa pagpoprotesta ang kanilang hinaing. Okay? Ipapakita ko po sa inyo a portion of the news report about this. Pero bago yan, alam mo, lagi kong nakakalimutan i-plug sa aking mga vlogs. Commercial lang po muna tayo ng konti. I have another channel, yung Spot Pinoy po, along with two other Filipino vloggers here in Canada, si Mark Carino ng Carino Family at si Dre Rice Velasquez. Meron po kaming meet and greet, o akalain nyo. Diyan po sa Calgary this coming October 4 and 5, that's a Friday and Saturday. Kasama rin po namin doon, meron po kaming pwesto with Inags, isa pong sikat na vlogger yan sa Edmonton. At ang mag-asawang Alwin and Emma, also from Calgary naman. So meron po kaming mga vloggers na meet and greet sponsored by Elements Residences. Naku po, akala nyo may nag-sponsor sa amin, di ba? Elements Residences, may binibenta po kasi silang mga condominium properties sa Pasig, Metro Manila. So, they thought of organizing this meet and greet for us in the hope na matulungan po namin silang ma-promote ang kanilang binibenta. So, may sales event po ang Elements Residences katabi po ng aming pwesto doon. So, you can say hi to us and also for those who might be interested to check out Elements Residences, meron po kayong mapupuntahan doon. Makakausap doon. It will be in Pacific Hut, Southeast Calgary, again, October 4 and 5. Para doon po sa mga interesado at gusto magtanong tungkol sa Elements Residences, this early, you can do so, scan this QR code at meron pong ilang mga tanong sa inyo tungkol sa ano ba ang hinahanap ninyo. And it may give you an easier time connecting with the sales agent from Elements Residences. O sige, okay we hope to see you there guys ha. O sige, ipi-play ko na itong report from Omni News. Okay, just a portion of the news report. Tama na! Sobra na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Sumugod sa opisina ng The Promised Land Consultancy ang advocacy group na Migrante BC Lunes ng gabi kasamang ilang kliyente ng ahensya na nagsampa ng reklamo laban sa PLC. Panawagan ay refund sa mga Pilipino na pinangakuan umano nila ng trabaho kapalit ng libo-libong dolyar. Napunta po kami ng Canada as tourist and dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO pero wala pong nangyari. We pay this hard-earned money and please talk to us. Hawak ang banner na hustisya para sa mga biktima ng ahensya, panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. So, ayun nga guys, kino-compare po yung protesta na yan sa mga dating nagpo-protesta rin dito sa Canada, specifically yung mga international students na nagpo-protesta against the Canadian government naman. I think magkaiba naman po ang sitwasyon ng mga kababayan natin nagpo-protesta dyan sa Vancouver tsaka yung mga international students na nagpo-protesta. Yung mga international students po, they're protesting against the government, demanding that they be given permanent residency, asking na dapat i-extend yung work permit nila,
na to some extent parang niloko sila ng gobyerno, making them believe that they will be PRs, pero ngayon nahihirapan sila. Ganon yung hinaing ng mga international students. Iba naman po dito sa mga kababayan natin. I don't think it's the same dahil ito naman po, ang kumbaga ang kalaban nila yung consultancy firm. Okay? And I did not hear anything from those who were interviewed na nagrereklamo sila sa gobyerno. No? Wala naman po silang demand sa gobyerno. Except that I think they're asking for assistance, for help, na imbestigahan itong PLC. Which is, that's okay. Pero wala naman po silang sinasabing problema sa gobyerno ng Canada, na niloko sila, wala naman pong ganun. Which, is a good thing. Okay. Nako, pero syempre, hindi pa rin biro po ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Ang hirap nga naman po talaga ng sitwasyon nila. They are here as tourists, okay? Napaniwala na meron silang aasahang future dito sa Canada. Tapos, hinuhaan ng malaking pera. Tapos ngayon, hindi na nila mabawi yung pera na yon. Hindi ko rin masisi, that tinanggap nila yung tulong. Siguro, tulong ng migrante to organize this kind of protest. Diba? Imagine, wala sila sa sarili nilang bansa. They're in a foreign land. Trying to get their money back. Diba? Ang hirap. Wala kang kilala dito. Wala kang connection dito. So, naiintindihan ko that many of them, out of desperation to get their money back, kumuha ng tulong para magprotesta. Diba? Pero ang tanong dyan, is that the right route to take in trying to get their money back? Ako, I'm happy, narinig ko dun sa report, hindi ko na lang po na-play, that they already filed a complaint sa small claims court. I think that's the right way to do it. Meron na rin daw po silang complaint, I think, sa border services. Go, sige. I think the right way to go is to go directly sa mga concerned government agencies dito sa Canada and quietly fight for whatever they wanna fight for and fight for their demands, kumbaga. Yung pagpoprotesta para ngayon, sa totoo lang guys, ang hirap. It puts us in an awkward position for me. Pero again, hindi ko rin masisi kasi ang hirap nga ng sitwasyon nila diba? Nahihirapan siguro sila kumuha ng tulong. Kaya they resorted to this. Who are we to tell them what to do, no? Wala tayo sa sitwasyon kasi nila. Pero kung ako yun, I'd prefer na sana tahimik nilang pinaglaban yung gusto nila. Napanood ko yan actually. Meron pong vlog si Kuya Puto, by the way. Our friend Kuya Puto. Hi, Kuya Puto. He talked about this same issue. Alam niyo, pakinggan niyo si Kuya Puto. Ang galing talaga niyan. Magaling talaga yan. Credible yan. Mas kapani-paniwala yan kesa sa akin. Lalo na't dahil napakatagal niya na po dito sa Canada. I think almost 40 years na siya dito sa Canada. And I agree with his thoughts on this. I asked his permission to play a portion of his vlog. I will show it to you here. That makes us look so bad in front of Canadians. Dahil, believe it or not, guys, yung itsura natin, as much as you want to deny it, we are ambassadors for Filipinos dito sa Canada. So when people hear about stuff like this, parang bumabaho yung itsura natin sa mga Canadians. Nasa-stereotype tayo. Like I said, naiintindihan ko, marami pong tao kapit patalim para pumunta dito for a better life. I totally understand that because ganun din ginawa namin nung araw. Pero dumaan po kami sa tamang proseso. Hindi po magandang publicity yan para sa atin. Dahil isipin po ng maraming tao, we are the type of people that are not very honorable because we find ways to use loopholes to our advantage po to get into the country. Hindi naman po maganda yun. Yes. Hi. So, ayun Agree ako kay Kuya Puto, guys,
gusto ko maibalik na yung pera ng mga kababayan natin. Please, the ideal situation for me, sa totoo lang, is again, makuha nila yung pera nila and then manahimik na po tayo sa issue na to. Specifically, dito sa sitwasyon ng mga nagpoprotesta. I don't think, yung sinasabi ni Kuya Puto, yung bad publicity, it's not because nagpoprotesta. It's not the protest per se, but rather the circumstances that led them to the protest. Kasi nga po, syempre, pag napanood dito ng mga tao, malalaman nila, if tourist sila, bakit sila naghanap ng trabaho? Hindi po kasi ideal yung ganong situation. Alam ko ang sasabihin. Kasi pinapayagan, di ba? Pinayagan rather ng gobyerno ng Canada yun. Tapos na po, by the way, yung policy allowing visitors to find work. Okay, tapos na po yun. Pero for a time, pwede. Pero kasi nga yung sinasabi rin ni Kuya Puto, it's somewhat a loophole na ginawa, na ginamit itong policy na yan. If you look back on why visitors were allowed to find work, it was to cater tourists during the pandemic who were stuck here. Okay? Literally, hindi sila makalabas ng Canada because of the border restrictions back then. Kaya po, nagkaroon ng ganyang polisiya para dito muna sila, find work, help the economy during that time. Pero syempre, marami pa rin pong mga tao nakakita ng pagkakataon sa polisiyang yan. Tulad ng sinabi ni Kuya Puto, naiintindihan natin tayo pa, ang dami ng mga OFW galing Pilipinas. Marami po talaga tayong mga kababayan, trying to look for greener pastures abroad. Kaya naiintindihan ko rin, bakit may mga magtatangkang gumamit ng polisiya na yan to permanently move here to Canada. Pero ayun nga hot na hot po ngayon, kumbaga, ang mga tao dito sa Canada sa issue ng immigration. At ayaw na ayaw po nila, they look down on immigrants who they feel are taking shortcuts to migrating here. Di man po nila ayaw, ang mga immigrants na pumunta dito. They just want it managed. So ayun na nga, medyo hindi na po ako magugulat kung hindi po nila magugustuhan yung balita na pumunta ka dito as a tourist and you apply for work and then now you got, nagkaroon ka ng bad experience, sadly, tapos you're gonna be protesting in the streets. Diba? Kaya nga sabi ko, sana pinaglaban na lang po nila yun ng mas tahimik. Yun po yung sa akin, ha. Kumbaga, in a way, ayoko pong mabigyan ng dahilan yung mga Canadians na magsabi ng hindi maganda sa mga Pilipino. Kasi, sure ako, meron pong magsasabi ng ganon. Na parang, una sa lahat, when you face the tama si Kuya Puto, nabanggit po ni Kuya Puto sa vlog niya, if you come in as a tourist, you face the immigration officer when you arrive in Canada. Tatanungin ka, di ba, okay lang ka, how long do you plan to stay here? You will never say that you're here to find jobs, di ba? So, doon pa lang medyo dali na, di ba? Tapos ngayon, with this protest, na-publicize na ganun po ang inyong plano. Di ba? Medyo, it's just a little off, guys, di ba? For me, okay? But again, I do hope makuha mabalik yung mga pera, ma-resolve na ito, and then let's just put the dispute to rest. Pero syempre, this also puts the spotlight dito sa problema ng mga abusadong consultancy firms. Hindi natin alam hindi ko alam kung ano ang side ng PLC dito, but generally speaking, alam naman po natin na mainit din po na usapin yung mga abusadong mga agents, consultants na nagpapabayad ng malaking pera, nangangako ng trabaho, pero wala naman, di ba? So ayun, ano bang palagay nyo, guys? Ang tanong ko, ano kaya ang plano ng mga visitors na ito? I hope ma-resolve ito before yung allowable period nila to stay here in Canada. May isa pa ako napansin dun sa rally. Eto, nakita nyo to, no to labor trafficking. Dahil malikot ang isip ko,
gagamitin kaya nila ito para maging dahilan to request for some sort of special work permit to stay in Canada? 'Di ba? Gagamitin kaya nila itong labor trafficking, pagiging labor trafficking victim na sinasabi nila para mag-request ng tinatawag na vulnerable work permit? Hindi ko alam malikot lang po talaga ang isip ko. Hindi, alam mo, it's up to you guys Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Pero ako lang, if I may suggest, if you plan to take this route, you can, di ba? No, there's no law stopping you if you wanna try it. Pero, sana gawin nyo na lang quietly muna, no? Quietly muna, guys. Sa totoo lang, again, iniiwasan po natin ngayon na magkaroon ng masamang imahe yung mga Filipino immigrants at this time when all eyes are on immigrants in general. Yun lang naman po yung sa akin. Yung other pathways, please always research para makaiwas tayo sa mga abusadong mga consultancies, consultancy agents at consultants. So do your research, para makaiwas tayo sa mga abusadong agents and consultants. Oh, by the way, alam mo, tinignan ko yung website ng PLC. They're still operational. Isa po kasi sa panawagan ng mga nagpoprotesta, immediately ipatigil na yung operation ng PLC. But I don't think that's going to happen. Siyempre, the government officials here will still try to get the side of PLC, etc., etc., and then we'll make a decision eventually. Pero meron din pong statement, yung PLC, na pinadala dito sa Omni News sa Filipino, na sinasabi po nila that they are in full compliance with Canadian laws at patungkol do po dun sa ano ba ito? Refund. Itong sabi nila, meron daw po sila, teka nga, alam mo, ipapakita ko na nga lang. At sinabing sila ay lehitimong ahensya sa Canada. Marami na sila anilang natulungan at may pulisiya sila sa refund na pinirmahan ng mga kliyente. Rhea Santos, Omni News, Vancouver. So, ayun, okay. Just so we have the side of PLC kahit papano. Okay, so, yeah, let me know what you think about this. Abangan ko po yung mga comments niyo sa comment section. Okay, I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!